Mukhang naka-jackpot itong San Miguel Beer sa kanilang import dito sa darating na Governors Cup dahil ang nakuha nila ay si George King na huling naglaro sa Blackwater Bossing. Alam natin lahat na Blackwater Bossing nag-i-struggle yan palagi, pero itong si George King mahusay na import yan. Kung nanood kayo nung mga games ng Bossing, ang galing umiscore nito sa 3 points at 4 points at 1 point nga kinokonsidera ito na gamitin bilang naturalized Gilas player. So mukhang bagay ito sa SMB dahil palagi nga sinasabi na dapat ang maging import talaga ng San Miguel ay yung may perimeter scoring para mag-complement sa laro ni Junmar Fajardo. At mukhang ganyan nga ang nangyari dito kay George King at ganyan na ginawa ng management. Kaya nga ito si George King sigurado maganda may itulong yan para dito sa San Miguel Beermen. Ngayon, yung pagkuha nila dito kay King baka umpisa pa lamang yan dito sa mga major moves na gagawin ng San Miguel. Dahil baka magkaroon pa dyan ng iba pang players na idagdag do sa lineup nila. Madalas na babalita yung pangalan ni Cedric Barefield na baka kunin ng San Miguel dahil naghahanap pa rin sila ng isa pang point guard. Dahil yung kinuha nila ito si Jerica Hanmisi ay isang shooting guard pati si Paulo Hernandez. Although baka gawin nilang point guard si Jericho Cruz. Far no, maganda tong move ng San Miguel at hindi na natin inaasahan yung magiging problema usually nangyayari dito sa SMB tuwing Governors Cup na palagi nagpapalit ng import. Dahil for once no, mukhang maganda yung nakuha nila at mukhang magiging ready na talaga sila para dito sa mga susunod lang na magiging hakbang. Kaya nga sa tingin ko nababagay talaga to dito sa SMB yung ginawa nila at sigurado ako na magiging mas maganda ang kanilang ipapakitang magiging laro sa Governors Cup. Congratulations naman sa Barangay Ginebra sa kanilang pagkapanalo dito sa Commissioner's Cup Finals. Nakita natin na naging MVP ito si Scottie Thompson, although may mga nagsasabi na dapat daw si RJ. Pero sa tingin ko naman maganda yung pinakita talaga ni Scottie yung consistent all-around game niya lalo na dito sa Game 7 kung saan talaga siya pinakakinakailangan. Kaya nga ngayon, dito natin talagang makikita no, na itong Barangay Ginebra ay mukhang magiging ready na para dito naman sa kampanya nila sa Governors Cup. Ito sa mga nagsasabi dito na itong si Team Con ay masyadong reliant sa mga particular na players. Well, tandaan natin 26 championships na yan. Mahirap makipag-argue sa ganyan. Kahit sabihin ba masyadong binabat si Holt o ganyan. Well, yun ang strategy niya at nag-work naman dahil sila nag-champion. Yun nga lang, sabi naman itong si Coach Jot Reyes, kaya daw nanalo Ginebra dahil dito sa tinawag ng officiating, yun, palaging na foul trouble to si Chris Macolo. At eksakto naman kasi nung natawag ng kanyang 4th at 5th foul itong si Macolo, yun yung punto na itong Barangay Ginebra ay humabol at nakalamang. So parang lumalabas nga si Macolo mismo nagsabi na yun ang dahilan kaya nakalamang ang Barangay Ginebra. Meron ding mga nag-observe talaga na pagdating sa tawagan ay lamang itong Ginebra. Pero sa mga fans naman ng Gene Kings, baligtad naman. Dahil meron sa tingin nila may mga manipis na tawag na pabor naman dito sa TNT Tropa. Anyway, tapos na yan at tatapos na Commissioner's Cup, champion ng Barangay Ginebra. So, magiging pahinga muna itong Gene Kings at ang TNT at in a few weeks magre-ready na para sa Governors Cup. Kaya yan naman talaga yung inaabangan din ng mga fans. Tandaan natin itong Barangay Ginebra, may maganda pang balita dahil officially mukhang mas lalakas pa lineup nila sa darating na next season. At ang dahilan kung ba't lalakas ang Barangay Ginebra next season dahil kumpirmado na si Michael Phillips ay sasali sa PBA draft. Yung kapatid niyang si Ben Phillips mismo nagsabi. At tandaan natin, number 1 draft pick nasa Barangay Ginebra dahil nakuha nila yung pick ng Terra Firma kapalit ni Maverick Hanmisi at ni Aljon Mariano. Kaya itong lineup ng Barangay Ginebra mukhang talagang ang lakas ngayon. Commissioner's Cup champion na. Malamang mag-champion pa yun sa Governor's Cup tapos baka maka-Grand Slam pa next year dahil dito kay Michael Phillips. So talagang maganda ang future nitong Barangay Ginebra. Itong si Michael Phillips, so itong tinatawag na Motor Mike, ay isa dito sa mga, sabi nila ang laro nito parang 6'8 na Rudy Hatfield. At syempre, bagay yan sa Ginebra dahil alam naman natin ang isa sa mga nagiging problema talaga ng Gene Kings ay yung kakulangan nila sa big man dahil syempre matanda na si Japet at medyo hilaw pa to si kay Marcarino. Kaya nga itong pagkuha nila kay Michael Phillips
magiging malaking bagay yan literally para dito sa Hinebra. At yan yung dahilan kung ba't sa tingin ko makikita natin talaga na malaking tulong to para sa Barangay Hinebra kung sakasakali. Ngayon naman, kung ito'y matutuloy, sa tingin ko pwede yan dito sa magiging isa sa mga hakbang para itong Barangay Hinebra ay sabihin natin mainganyo na rin na kumuha pa ng ibang draft picks. Dahil palitan natin pati raw si DJ Fener at ito si Darren Mayo baka sumali sa draft. At marami pang ibang magiging members itong PBA draft next season. So, lalong gaganda yung mga lineups. Kaya sa tingin ko, pwede na to talaga para dito sa Hinebra. Titignan natin kung ito bang pagsali ni Michael Phillips para maging senyales yan para doon sa iba pang mga players na sumali na rin dito sa draft. Sa ngayon kasi para naghihintayan pa sila kung sino yung mga magiging iba pang options na sasali dito. Pero so far, mukhang maganda nga to para sa PBA. Lalo na at nakita naman natin. Sa ngayon, meron pa tayong may babalita na ito raw Titan Ultra ay nagre-ready na rin na gumawa ng hakbang para naman makipag-trade dito sa Phoenix Jewel Masters. Alam na natin na si Joshua Monson ay nasa trading block pero mukhang interesado rin daw itong Titan Ultra na makuha naman si Richie Rivero mula dito sa koponan ng Phoenix. Si Rivero ay isa sa pinaka-in-demand na mga players ngayon dahil alam naman natin na mahusay talaga to pagdating dito sa scoring pati na sa rebounding. At syempre, yung playmaking ni Rivero, isa rin yan dito sa tinitignan ng marami. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin nila magiging isa to dito sa mga makakatulong talaga para dito sa kanilang lineup. Kaya nga if ever talaga na mangyari yan, sa tingin ko magiging isa to dito sa kaabang-abang pagdating dito sa lineup ni Coach. Well, depende yan kung ma-trade. Kung mapunta siya dito sa Titan Ultra, lalakas yung lineup nitong si Coach Renzi Bahar. Kaya nga sa tingin ko magiging isa yan dito sa aabangan natin talaga. If ever na ito yung mangyari, sa tingin ko magiging super team itong Titan Ultra. Pero magdedepende rin yan kung sino yung magiging kapalit naman ni Richie Rivero. Dahil sigurado hindi yan basta pakakawalan nitong si Coach Charles Chu. Posible kaya na itong Rivero for Monson trade. Alam natin na maraming naniniwala na baka yan ay mangyari pero hindi pa natin natitiyak kung ito'y matutuloy talaga. So magiging isa yan dito sa aabangan natin talaga kung mangyayari. Pero if ever matuloy yan, sa tingin ko magiging mahusay ito at maganda para dito sa koponan nitong si Coach Richie Rivera, Coach Renzi Bahar at pati na rin ni Charles Chu. Provided na mahusay yung magiging usapan nila at magkakaroon talaga sila na tinatawag na kasunduan. Kaya yan yung magiging importante para dito sa future ng Titan Ultra. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Anthony Alon, Michael D, Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Monde Guzman, si Malyari Mascariñas, si Edwin Carmona Jr., Joshua Giray Espejo at Rosales Family, si Jonel Alagon, si Ronald Barbosidad at ang iba pa.